parte po ng Office of the President, lagi naman po transparent. Ang Office of the President pagdating po sa pagbabiyahe. Nagkakaroon pa nga po ng pagre-report, may kapihan pa po, at nakikita niyo po kung ano ang nangyari sa mga foreign trips, official visits, working visits ng ating Pangulo. Hello, Yusek. Sa ibang matter naman po, no, doon sa travel authority ni Vice President Sara Duterte na na-cancel, may we just clarify the timeline kung kailan po siya nag-apply for travel authority at kailan po niya ito kinancel? Ang nakita ko po na dokumento at naipasa ko sa inyo, na ibigay ang travel authority August 17. August 17, 12:41 p.m. natanggap ng DepEd ang patungkol sa, ng OVP. Natanggap ng OVP na yung travel authority na ibinigay sa kanya. At nung pinakancel niya ito, natanggap po ng team na pinapakancel niya po ang travel authority 6:07 p.m. So, sa ating pagkakaalam, nagkaroon na ng balita na mayroong travel authority at kayo po ang mga witness ko at inalam niyo lamang po sa akin kung ito ay confirmed. Wala pong lumabas na balita mula sa amin. Tinanong niyo lamang kung confirmed po ang travel authority ng Vice Presidente at bilang tugon ay sinabi namin confirmed. So una po niyo nalaman yung tungkol sa travel authority at i-confirm lang namin. At na-confirm ko nga po mga bandang alas 6 na ng gabi. Pero mas may nauna po yata ang nakapag-confirm na bago ako. Sunod na tanong mula. Maliban po dyan. Ayan, okay na no? Pati yung kung kailan kinancel. Okay. Okay, sunod, Maricel Alili, TV5. Magandang tanghali po. Yusek, after the exchange of statements last night between your office and the Office of the Vice President with regards to the travel authority, the Vice President has released another statement. She said that transparency and accountability should not be demanded from a single government office alone. The Office of the President issues travel authority to numerous government offices, including its own officials and employees. Pero yung last part po ng statement, sabi niya, from here on, we expect that all travel authorities issued by the palace, together with the corresponding travel expenses and public funds involved, be made available to the public. Your comment po. Sa parte po ng Office of the President, lagi naman po transparent. Ang Office of the President pagdating po sa pagbabiyahe. Nagkakaroon pa nga po ng pagre-report, may kapihan pa po, at nakikita niyo po kung ano ang nangyari sa mga foreign trips, official visits, working visits ng ating Pangulo. Hindi po yan nakatago. Hindi po yan itinatago. At patungkol po sa dapat na publish or maibunyag ang ibang mga travel authorities, depende po yan sa media. Kung sino po ang hihingin nyo ng travel authority, kung sino ang na-issue ng travel authority, kami naman na itutugon. Hindi po namin sinisingle out. Kailangan po talaga natin dito, transparency. So kung sino yung nagdidemand ng transparency, dapat maging transparent din siya sa kanya mga activities. At patungkol sa budget, hindi rin po ito tinatago. Kompletong resibo, walang peke, walang alias. Maaari po itong makita at ito naman po ay nai-report na rin po sa COA. So, ma'am, just for future references, if kailangan ng details about the travel expenses or ng kahit na sinong government official, especially sa under office of the President, paano po yung magiging proseso? Can ordinary people ask for details? Paano po? Depende po, ano bang purpose. At ito naman po ay naiuulat at hindi naman po ito itinatago. Sabi po natin, ito naman talaga ay naibibigay, lalong-lalo na ang COA na napakahigpit, pero hindi po to kailanman pinagbantaan ng Pangulo. Malaya ang COA na magsagawa ng pag-o-audit. On other matters, pahabol lang po, Yusek. Sa Hagonoy, Bulacan,
may mga nakapaskil po na tarpaulin. Ilang tarpaulin na po yung nakapost doon and nakasulat doon yung kanilang panawagan, not just kay President Marcos but of course pati kay DPWH Secretary Vince Tizon. Ang nakalagay po doon sa mga tarp, bumaba kayo sa Hagonoy, bisitahin nyo, tingnan nyo at makinig kayo. Ano po ang tugon dito ng Malacanang? Will the President personally visit Hagonoy to check the flooding situation there? Hindi ko po alam. So far ngayon nyo lang po yan na nabanggit sa akin. So, makakarating po at mamaya sabi nga po natin ay magkakaroon ng situation briefing ang Pangulo at tayo naman po ay makakasama roon at ipapahatid ko po ang sinasabi nyo pong situation na ganyan sa ating mga kababayan sa Hagonoy. At hindi naman po mag-aatubili na kung ano man po ang kailangan ng ating mga kababayan sa Hagonoy, yan naman po ay agad na bibigyan ng tugon. Pero sabi nga po natin, sa ngayon, hindi po talaga maiwasan ang mga pagbaha sa sobrang lakas ng buhos ng ulan na ating nararanasan at hindi po naman itinatanggi ng pamahalaan na kailangan pa ng mas malawak na pagtugon sa ating mga hinaing ng mga ng ating mga kababayan.